Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Bakery ni Lolo Ingo. Wala na ang tatay mo, Mario. Kaya mo bang patakboy ng negosyo niyang bakery? Wala ka naman alam sa paggawa ng tinapay. Kasi naman, alam mong ito ang hanap buhay natin. Dapat nung sinabi ng tatay mo na tuturuan kang magluto ng tinapay sana nagpaturo ka. Ay paano na ngayon? Ano ka ba naman, Vanny? Parang ang laki-laki ng problema mo dyan Pwede naman tayong mag-hire ng panadero Siya ang magluluto ng tinapay tapos tayo lang magtitinda. Pero di ba, ayaw ng tatay mo na ipahawak sa iba yung bakery. Lalo na yung pugo na pinagsasalangan ng tinapay. Ano bang meron dun kasi? Wala na naman si tatay Sino pa bang aayaw? Hindi na makakapagbawal si tatay sa atin, no? Tayo na magdidesisyon nito. Dati, buhay pa siya. Kaya lahat ng gusto niya sinusunod ko lang. Para wala ng gulo. Pero ngayon wala na siya. Sino pa ang masusunod? Di tayo na. Dapat pa bang problemahin yon? Di na aahon si tatay sa hukay para lang pagalitan ako. Ay nako. Kaya kayo lagi nag-aaway dahil sa mga katwiran mong ganyan Bahala ka na nga. May kilala ka bang panadero? Mas okay yung kakilala na lang yung kunin mo kaysa kung sino. Kakausapin ko si paring Tupi. Alam ko marunong siyang magluto ng tinapay Nabanggit niya sa akin dati na patapos na yung kontrata niya sa pinagtatrabahuan niya. Baka pumayag yun na kunin ko siya dito sa bakery. Sana nga pumayag siya. Para hindi mahinto yung negosyo natin ng matagal. Tingnan mo, ilang araw na sarado ang bakery Hindi nag-aksaya ng panahon si Mario. Kinabukasan ay pinuntahan niya ang kaibigan sa bahay nito para alukin na magtrabaho sa kanyang bakery bilang panidero. Dahil wala namang trabaho ang kumpare niyang si Tupe, kaagad nitong tinanggap ang alok ni Mario. Maganda rin kasi ang pagkakalahad nito tungkol sa kung paano kikita si Tupe. Hindi niya gagawing trabahador lang. Pakikipagsosyo ang alok ni Mario sa kaibigan. Kaagad nilang pinuntahan ang bakery para makita ni Tupe. Tuwang-tuwa ang lalaki nang makita ang lugar na pinaggagawa ng tinapay. Ang galing nito pre Kaya pala marami ang bumibili ng tinapay dito sa inyo kasi makaluma pa yung paraan nyo ng pagluluto. Masarap talagang ganitong pagluluto ng tinapay. Hindi kagaya ngayon na halos lahat minamadali na lang. Oo pre, talagang iningatan ng tatay ko yung mga gamit na yan. Pinamana niya sa akin kaso alam mo na, wala akong hilig talaga sa ganyang gawain Ang asawa ko lang ang nagtsatsaga na magtinda ng mga tinapay. Kung ako lang, nako, matagal ko nang isinarado yan. Ayaw lang ni Vanny. Saka, sino pang bibili ng ganito mga gamit? Kapanahunan pa ito ng lolo ko Ngayon kasi magaganda na yung mga gamit sa paggawa ng tinapay at modern na talaga. Ano ka ba pre? Ganito talaga gusto kong gamitin. Mas gamay ko yung ganitong pagluluto ng tinapay O tingnan mo itong pugon. Hanip Ito lang yung ganitong pugon na nakita ko. Hinulma sa lupa. Parang malaking punso ito na tirahan ng mga duwende. Ginawa ng pugon. Ang husay. Kaya pala talagang masarap ang tinda niyo yung mga tinapay Lalo na yung pandesal. Kahit may kalayuan ito sa amin huwag ka. Nadayo ko dito kapag naghahanap ako ng pandesal. Kasi hindi ko makita sa iba yung sarap na ganitong luto. Anong parang punso ng duwende pre? Punso talaga ng duwende yan Oh, hindi nga. Ang sabi ng tatay ko nung bata pa ako, mga 12 anyos ako nun. Nagtatrabaho siya sa bukid. Ginabi na siya raw ng pag-uwi kasi inaayos pa niya yung mga kalabaw sa pagtatali sa puno para hindi raw makatakas. Ngayon, nung pauwi na siya, may narinig daw siyang maliit na boses na umiiyak. Parang humihingi raw ng tulong. Hinanap daw niya. Tapos nakita daw niya yung isang maliit na duwende pre. Naipit daw ng malaking sanga. Kaya tinulungan daw niya yun. Tapos, pasasalamat daw sa kanya ng duwending yun, ibinigay raw sa kanya yung bahay nila. Anong bahay? Yung punso na yan.
Nung unang araw hindi siya naniniwala Hindi raw kinuha ng tatay ko yung punso. Pero nagulat na lang siya kasi paggising niya nasa labas na ng bahay nila yung punso. Nagtataka raw siya kung papaanong napunta yun dun. Di pa rin daw niya pinapansin yun. Tapos napansin ng nanay ko. Pinapalis daw sa tatay ko kasi baka raw ang laman langgam. Dahil sa pagpupumilit ng nanay ko, tinanggal daw ng tatay ko yung punso na yun. Tapos nung gabi, nagpakita raw uli yung duwende sa tatay ko. Pinipilit sa kanya yung bahay nila. Ang sabi, magagamit daw yun sa kahit saan. Uy, tapos kinuha na niya. Hindi pa rin. Hanggang sa nawalan ng trabaho ang tatay ko kasi napilay siya ng mahulog sa isang puno habang namimitas ng bunga. Di na siya nakapagtrabaho sa bukid. Tapos, naisipan niya magtayo nga ng paniderya. Kaso wala siyang pugon na magagamit. Doon niya naisip yung bahay ng duwende. Sabi niya, maganda raw yung gawing pugon. Ayun, nagpaalam pa siya sa duwende bago gamitin yon. Tapos, pinayagan daw siya. Ang tinda lang ng tatay ko noon pandesal. Kasi yun pa lang yung alam niyang gawin Tapos, parang may hatak ng swerte. Kasi mula noon, marami nang bumibili ng pandesal sa amin. Hanggang sa lumago na ng lumago yung bakery. Kaya ang bili ng tatay ko, kahit ano daw mangyari, wag daw itatapon yung pugo na yan. Bakit daw? Yung mga duwende ba pre? Nagpapakita pa? Nako, mula nung kinuwento sa akin ng tatay ko yung tungkol doon, ni minsan hindi ko pa nakita yung duwending yun. Kaya nga iniisip ko, baka gawa-gawa lang ni tatay yung kwento niya para manahin ko yung bakery. Para ituloy ko yung pagluluto ng pandesal niya. Ikaso nga, hindi ko hilig. Saka ayos na ako sa isang negosyo ko. Malaki naman ang grocery ko Itong si Vanny lang talagang ayaw iwan ng bakery. Hinahayaan ko lang siya na gawin ang gusto niya. Nagiging libangan din naman niya Ewan ko ba dito sa kapatid ko? Uy, sa bagay. Malay mo nga, kwento lang ng tatay mo yun. Pero malay mo rin pre, magpakita sa yung duwending yun. Baka bigyan ka rin ng wish na tuto pa rin niya. Ay naku, ginawa mo namang genie yung duwende pre. Malay mo lang no. O paano? Ibibigay ko sa iyo yung susi nitong lutuan ng tinapay. Tapos, papupuntahin ko na lang dito si Vanny para kunin yung mga naluto mo't itinda dun sa isang bakery namin. O sige pre, ako nang bahala. Uy, salamat dito Sa wakas magkakaroon din ako ng business. Maghanap kami ni Mrs. ng pwesto para pagtayon din ng bakery. Tapos siya naman ang pagtitindahin ko dun. Ayos yan. Kapag gusto mo ng makakatuwang, ayos lang pre kung kumuha ka. Kung saan ka makakaginhawa. O sige pre, salamat Tuwing gabi nagmamasa ng harina si Tupe at sa madaling araw naman niya ito isasalang sa pugon. Naisipan ni Mario na dalawin ang kaibigan para kumustahin ito. Naabutan niya itong kasalukuyang nagmamasa ng harina. O pre, mukhang madami-dami tong ginagawa mo ngayon Ano, kumusta ka naman dito? Ayos pre, nag-enjoy ako sa ginagawa ko. Iba talaga kapag ginagawa mo yung gusto mo Totoo yan no? Ano, nakahanap na ba kayo ng pwesto para sa itatayo niyong bakery? Oo pre, nakausap na namin si Mrs. Nakapag-down na rin kami doon. Maliit lang yung peso na nakuha namin pero ayos na rin yung sa umpisa. Saka pandesal pa lang naman ang ibebenta namin doon Ito nga dinadamihan ko na yung lulutuin na pandesal. Nag-text kasi si Vanny na dagdagan ko raw yung pandesal kasi kinukulang yung ginagawa nito mga nakarang araw. Mabili pala talaga yung pandesal nyo Grabe, natataranta yung kapatid mo sa pagbebenta. Baka kasi masarap ka rin magtimpla, kaya ganun. Siguro nga. Pero kasi ang sabi raw ng mga taong bumibili sa inyo, wala raw nagbago sa lasa ng pandesal Parang ang tatay mo pa rin daw yung gumagawa ng pandesal. Ano ka ba pre? Nagkataon lang yun. Ang totoo niyan, ang pandesal, pare-pareho lang naman talaga yung lasa niyan Nagkakaiba lang kapag may mga flavor na. Kagaya ng kung hahaluan mo ng ubi ang harina, di may iba nga naman. Yung iba nga naglalagay ng malunggay, di ba?
Sa bagay, tama ka. Teka, ano nga pala pinunta mo? May kailangan ka ba, pre? Wala talaga. Kukumustahin lang kita. O sige na, bilisan mo. Inom tayo, tag-isang bote lang. Ay, sige. Nang matapos na sa ginagawa si Tope, tumambay sila sa labas at doon ininom ang alak na dala ni Mario. Nagkukwentuhan sila nang marinig ni Tope ang mga ingay sa loob. Uy, narinig mo yun, pre? Ang alin? Parang nag-iingay dun sa loob. May mga kaluskos eh, oh. Sus, baka may nakapasok na pusa lang yun. Bukas kasi yung pinto eh. Ay, teka sandali. Titingnan ko lang. O sige pre. Nang iniwan siya ni Tope, itinoon naman niya ang pagtungga sa iniinom na alak. Maya-maya ay nakarinig siya ng kakaibang tawanan na nagmumula sa likuran ng paniderya. Maliliit ang tinig na yon na kanyang ipinagtaka. Tumayo siya at pinuntahan kung saan ang gagaling ang ingay. Naisip niyang baka may mga batang nagtatago roon at may kung anong ginagawa. Hoy, mga bulinggit, gabi na. Bakit pa kayo nagtatago at naglalaro dito sa likod ha? Hindi ba kayo hinahanap ng nanay nyo? Ay nako, magsiuwi na kayo ha? Pre, ang ginagawa mo dyan? Sino kausap mo? Kanina kasi pre, may mga narinig akong bata na nagtatawanan dito eh. Pero nawala na. Baka nagsialisa na kasi takot mapagalitan. Ayaw mo na pre. O ano, may pusa bang nakapasok? Sarado mo kasi yung pinto nang walang makapasok na hayop. Walang pusa pre. Nagtataka nga ako. Di ba, may iniwan akong arena na mamasahin pa lang? O bakit? Nakita mong hindi ko pa yung pinipira-piraso, di ba? Oo nga, bakit nga? Anong problema dun? Makaka-apekto ba yun sa pandesal? Tapos na kasing gawin pre. Nasa tray na. Itinabi ko na nga eh. Tapos medyo nagulo yung mga gamit. Hindi naman ako magulo magtrabaho kaya nagtataka ako bakit ang kalat sa loob. Parang may mga batang nagluluto-lutuan ng pandesal eh. Ay nako, tama lang ng alak yan oh. Tag-isang bote pa tayo. Mahirap talaga yung nabibitin eh. Nagbukas pa ng tag-isang bote si Mario. Habang iniinom nila ito, nagkwentuhan uli sila. Maya-maya ay natigilan sila nang maramdaman nilang may kakaiba sa loob ng lutuan ng pandesal. Dali-dali silang pumasok para tingnan kung ano ang nangyayari. Pareho silang nagulat dahil nag-iba na ng pwesto ang mga uling na panggatong. Nasa malapit na ito ng pugon. Oh, sino naglagay nito dyan? Di ko naman ginagalaw yung mga uling ah. Baka may tumutulong na sa'yo pre. Makupad ka ro kasi. Alam mo, pagod na tayo. Mabuti pa umuwi na tayo. Bukas mo pa naman isasalang sa pugon yung mga ginagawa mong pandesal, di ba? Agaan mo na lang pumunta dito bukas para may katuwang ka. Tanghali pa naman ako pupunta sa grocery. Ay naku, siguro nga. Pagod na nga yata ako. O sige, umuwi na tayo. Sabay na silang umalis ng panaderya. Maagang natulog si Mario para maaga ring magising. Pero mas naunahan pa siyang magising ng kapatid kaya yun na ang gumising sa kanya. Mario! Mario! Uy! Akala ko ba pupunta ka sa paniderya? Di ba tutulungan mo si paring Tope na magluto ng pandesal? Oh, anong oras na ba? Maaga pa naman yata eh. Ano ka ba? Nandun na yun. Sige na, bumangon ka na. Pagtitimpla na rin kita ng kape para mainitan yung sikmura mo. Doon na ako magkakape. Sakto at magluluto din naman kami ng pandesal eh. Di sige. Tapos, kapag may luto na, igayak mo yung dadalhin sa isang bakery natin ha. Maagang naghahanap ng pandesal doon sa kabila eh. Oo, sige. Pupunta na ako sa paniderya. Baka nga nandun na si paring Tope eh. Pagdating ni Mario sa panaderya, nakabukas na ang ilaw sa loob. Pagkagarahe niya sa motor ay dumiretso na siya sa panaderya. Oh, nakalak pa yung pinto. Pero nasa loob naman na si paring Tope kasi
may nag-iingay na dun eh. May nagluluto na. Pero bakit kailangan pa niyang ilak yung pinto? Pare! Paring Tupi! May paglak pa talaga. Pakibuksan na itong pinto. Nagtataka siya dahil walang sumasagot sa kanya. Inilapit niya ang tenga sa pinto at pinakinggan ang nasa loob. Naririnig niyang may gumagawa na sa loob. Nagtutunugan ng mga kasangkapan. May naririnig din siyang mga nagtatawanan. Maliliit na boses ang kanyang naririnig. Dahil sa kanyang kuryosidad, dinukot niya ang susi sa bulsa ng suot niyang maong na short at dahan-dahang binuksan ang pinto. Sumilip muna siya at doon niya nakitang wala namang tao sa loob. Nakahawi ang kortina sa pinto papasok sa lutuan kaya nakikita niya ang loob. Walang tao pero nakita niyang may apoy na ang pugon na parabang pinapabaga na ang mga uling. Baka nandito na si Paring Tupi kanina at tumalis lang ulit. Iniwan niya siguro yung pugon kasi di pa gaanong nag-aapoy yung uling eh. Ay nako, ako na nga magsasalang ng mga pandesal para pagbalik niya may luto na. Total may alam naman ako konti dahil napapanood ko ito kay tatay. Pagkasalang niya sa unang batch ng pandesal, nag-init naman siya ng tubig para sa kanyang kape. Nang kumulo na ang tubig ay nagtimpla na siya ng kape. Saktong dumating na ang kanyang kaibigan nang humihigop na siya ng kapeng tinimpla. Par, ang aga mo ah. Sabi ko sa iyo, di ba? Maaga akong pupunta para tulungan ka. Akala mo ba nagjo-joke lang ako? Nakapagsalang ka na pala ng pandesal eh. Oo, kakasalang ko lang din naman. O pre, kape. Magkape muna tayo habang iniintay na maluto yung pandesal. Tapos, kapag may naluto na, tikman natin yung timpla mo. Sakto kanina dumating ako, nagbabaga na yung uling na pinarikitan mo eh. Kaya sinalangan ko na ng pandesal. Ano ka mo? O bakit? Mali ba yung ginawa ko? Pre, kadarating ko lang di ba? Nauna ka kaya sa akin. Kaya nga ako nagtataka kasi dito ka ni. Tapos nakapagsala ka na ng pandesal. Hindi ba ikaw yung nagparingas ng uling? Hindi. Langya ka. Kadarating ko nga lang kasi. Kung hindi ikaw, sino? Kasi totoo pre dumating ako na bukas na yung ilaw at may nagtatrabaho na sa loob. Tapos nung pumasok ako, wala ka. Pero nagbabaga na yung uling. Inisip ko baka may ginawa ka lang sa labas eh. Kaya nagsalang na ako ng pandesal kasi sayang yung uling eh. Kung hindi ikaw, sinong gagawa nun? Ano pang narinig mo kanina nang dumating ka? Teka. May mga nagtatawanan eh. Oo, tama. Mga nagtatawanan na malilit na boses. Parang ganyan, no? Natigilan sila pareho nang marinig mismo nila ang mga tawanan na nagmumula sa maliit na nilalang. Kagad nila itong hinagilap ng tingin. Nang makita nila ito'y halos lumuwa ang kanilang mga mata. 3 duwende ang nasa may pugon. Ang isa ay nag-aabot ng uling mula sa ibinibigay ng 2 na nasa ibaba ng pugon. Dahil sa takot nila, parehong nahimatay ang magkaibigan. Nagising na lang sila dahil dumating na ang kapatid ni Mario na si Vanny. Ginigising sila para itanong kung nasaan na ang mga pandesal na kanilang naluto. Medyo lumiliwanag na ang langit kaya nagdesisyon na si Vanny na puntahan sila dahil wala pa rin ang pandesal sa kabilang bakery. Hoy, ano ba? Bakit kayo natutulog na 2? Nakaluto na pala kayo ng pandesal eh. Hindi nyo pa dinala doon sa kabilang bakery. Uy Mario, ano ba? Pagkatapos yung magluto, natulog lang kayo? Tol, kanina ka pa ba dyan? Kadarating ko lang no, sarap ng tulog mo Nako, Paring Tupi, yung pandesal natin, ano na nangyari? Hindi pa natin naluluto, ano bang nangyari sa atin? Talaga ba nakatulog tayo? Di ba, nakakita tayo na malilitan nila lang?
Sandali nga. Oo nga pala, yung pandesal natin. Teka. Ay, bakit ganun? Luto na lahat? Sino nagluto nito? Ikaw ba, pre? Hindi, kagigising ko nga lang din eh. Ay nako, kayong dalawa, lutang pala talaga kayo eh. Nakaluto na nga kayo oh. Nagtatanungan pa kayo. Oy Mario, dali mo na yung mga pandesal dun sa kabilang bakery ha. Magbubukas na rin ako dito. Nagkatinginan na lang ang magkaibigan. Hindi nila may paliwanag kung ano ang mga nangyari. Kinagabihan, napagkasunduan nilang magkaibigan na pumunta ng madaling araw para mahuli ang mga duwending nagtatrabaho sa paniderya. Kagaya ng ginawa ni Tope, iniwan niya ang mga minasang pandesal sa gabi para umalsa ito bago isalang sa pugon. At ng madaling araw, sabay silang pumunta ni Mario sa paniderya. Nagantay sila sa labas dahil napag-usapan nilang sabay silang papasok. Huwag ka maingay pre ha. Pakinggan muna natin yung nangyayari sa loob. Tingnan mo, bukas na ang ilaw, di ba? Malamang, nagtatrabaho na yung mga duwende. Oo nga, pre. May mga ingay na sa loob eh. Saka, naririnig ko na rin yung mga sinasabi mong nagtatawanan ng mga maliit na tao. Tama nga ang tatay mo. May mga duwending tumutulong sa kanya para magluto ng pandesal. Kahit wala na si tatay, nandiyan pa rin sila at nakaagapay. Ibang klase. Kailangan natin sila makausap para makapagpasalamat man lang tayo. Oo nga, pre. Dahan-dahan tayong pumasok sa loob ah. Maingat nilang binuksan ang pinto at halos buhatin na nila ang kanilang mga paa para wag lang makagawa ng ingay. Pagkapasok nila sa lutuan ng panideryang yon, nanlaki ang mga mata nila nang makita ang duwending itim. Nakakatuwa ng mga ito habang sinisira ang mga gamit. Pati ang mga pandesal ay pinagtatatapakan nila. Sino kayo? Anong klaseng nilalang kayo? Hindi naman kayo nakita namin nung nakaraan ah. Pre, mukhang ibang duwende nandito ngayon. Naninira sila eh. Mabagsik yan sila. Tara, umalis na tayo. Anong akala nyo? Aaseso lang kayo ng ganon-ganon na lang? Wala na matandang pinamanahan ng pugo na ito. Bakit kayo ang gagamit? Di ba dapat isinasauli na ninyo ang bahay na ito? Hindi naman sa inyo ito ha. Sa amin to. Kaya kukunin na namin. Matagal na ninyong pinakinabangan ang bahay namin. Oras na para bawiin. Paano naman naging sa inyo yan? Hindi naman kayo nakita naming tumutulong sa pagluluto ng pandesal ah. Mga duwending mapanira lang kayo. Mga itim na duwending masama ang budi. Paano ka nakakasiguro na hindi sa amin ang pugo na ito? Ninakaw lang ito ng tatay mo. Ang tagal na namin itong hinanap. Nandito lang pala at pinagkakakitaan ninyo. Ang tagal naming nagpalaboy-laboy dahil nawalan kami ng bahay. Tapos kayo, nagpapayaman lang. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Patunayan nga ninyo na sa inyo yung pugo na yan. Ang sabi ng tatay ko, ibinigay sa kanya ng mga puting duwende. Tapos sa angkin ninyo? Nasaan ang mababait na duwendeng yon? Anong ginawa niyo sa kanila? Pare, tama na. Huwag mo sila kalabanin. Delikado yan sila. Makakampo niya ng dilim. Tara na, umalis na tayo dito. Hinahatak na siya ng kaibigan palabas ng paniderya pero ayaw magpapigil ni Mario. Naiinis siya sa mga duwending naninira ng mga gamit nila. Mahal ang pagkakabili niya sa mga kagamitang yon. Pati ang mga harina ay ikinalat sa sahig ng mga masasamang duwende. Nang hindi pa masihan ng mga ito, pinagtulong-tulungan ng mga duwending itim na wasakin ng pugon. May dala silang mga maso at bareta. Pinagpupupukpok nila ang pugon hanggang sa unti-unting magkaroon ng bitak. Itigil niyo yan! Huwag niyo sirain yan! Hindi naman sa inyo yan eh! Bakit mo kami pinipigilan? Hindi rin naman sa inyo ito ah. Dapat lang naman sa akin na ito. Wala kayong karapatan na gamitin ito. Umalis na tayo, pre. Bakit tuluyan pa sila magalit? Hayaan mo na sila sa ginagawa nila. Pero sa tatay kong pugo na yan eh. Ibinigay yun sa kanya na kaibigan niyang duwende. Tapos sisirain lang nila. Mga mapanirang nila lang. Ang laki siguro ng inggit niyo, no? Napahinto ang duwending tila leader ng grupo sa ginagawa nila. Dahan-dahan niyang nilingon si Mario. Nanlisik ang mga mata nito sa galit.
Namumula na rin ang mga mata nito. Ramdam na ng magkaibigan ang kakaibang aura ng duwending yon. Nagsimula ng manginig ang tuhod nila. Kahit natatakot ay pilit pa rin hinahatak ni Tupe si Mario para mailabas na sa paniderya. Pero bago pa sila makalapit sa pinto, bigla na lang itong nagsara. Nakulong sila sa loob kasama ang masasamang duwende. Ginagalit mo ako, tao! Hindi ka yata natatakot sa akin? Pwes, ipakikilala ko sa iyo ang sarili ko para katakutan mo ako! Nanlaki ang mga mata ng magkaibigan habang titig na titig sa duwending yon. Hindi sila kumukurap dahil iniisip nilang baka kung ano ang gawin ng mga ito sa kanila. Ikinumpas ng duwende ang kanyang kamay at sa isang iglap, naramdaman ni Mario na nahihirapan na siyang huminga. Habang si Tupi naman ay naramdaman niya ang pagbigat ng kanyang mga braso dahilan para mapalood siya sa semento. Tulungan mo ako. Hindi ako makahinga. Hindi ako makagalaw, pre. Ang bigat ng braso ko. Parang may batong nakatali sa mga braso ko. Paano na to? Napatingin sila sa duwending gumawa sa kanila noon. Umalingaw-ngaw sa buong paniderya ang pagtawa nitong masakit sa tenga. Ganyan! Dapat kinatatakutan nyo kami! Maya-maya ay natigilan ng mga duwending itim sa pagsasaya nila nang biglang mayroong kung anong ingay sa bubungan. Tila may mga bumabato roon. Kasunod noon ay ang paglagablab ng apoy sa pugon. Sa sobrang lakas nito ay tuluyan ng nawasak ang pugon. Lalong lumakas ang apoy dahil nahahanginan na ito. Maya-maya ay may makapangyarihang boses silang narinig na nagmumula sa kung saan. Pinagalitan nito ang mga duwending itim. Nagulat ang magkaibigan na makita nilang nataranta at natakot ang mga duwending itim sa boses pa lang na kanilang narinig. Nagmamadali silang nagsipulasan. Kung saan-saan sila lumusot para lang makatakas. Nang makalis na ang mga duwending yon, umihip ng malakas ang hangin. Pagkatapos ay sa isang salita lang na makapangyarihang boses ng isang duwende, nakaginhawa sina Mario at Tupe. Sinabihan din sila ng duwending yon na lumabas na ng panderya dahil hindi na niya magagawang patayin ang kumakalat na apoy gawa ng mga itim na duwende. Dali-daling lumabas sa magkaibigan. Nang makalabas na sila, doon nila nakitang nasusunog na ang paniderya. Nakita rin nila ang isang puting duwende na nasa bubong. Sinabihan sila nito na ang pagpapahiram niya sa kanyang bahay ay tinatapos na niya. Dahil wala na raw ang ama ni Mario, tapos na rin ang kanyang tungkulin. Ang pagliligtas niya sa kanilang dalawa ay isang malaking bagay na. Sinabihan din silang maghanap buhay na kagaya ng ibang normal na tao. Wala raw kabuhayan na umasenso ng hindi pinaghihirapan. Pagkasabi noon, ay bigla na lang nawala ang duwende. Ilang sandali pa ang lumipas, nakita na lang ng magkaibigan na naglalabasan na ang mga tao para makiusisa sa nasusunog na bahay. Tumawag na rin sila ng bumbero para mapula ang sunog. Ilang araw na ang lumipas. Ang lagnat ni Mario at Tupe ay nagpapabalik-balik. Kahit anong balik nila sa iba't ibang doktor ay hindi naman nalulunasan ng gamot ang sakit nila. Pare, alam mo, mukhang ibang doktor na ang kailangan natin puntahan eh. Hindi naman tayo gumagaling sa mga gamot eh. Pakiramdam ko may ibang nagbibigay ng sakit sa atin. Hindi pa tayo nilulubayan ng mga duwending itim? Oo, yan nga din ang nasa isip ko eh. Mamaya pag-uwi ng kapatid ko, magpasama tayo sa albularyo. Sige, pinuntahan lang talaga kita para sabihin to eh. O paano, uwi muna ako. Sasabihin ko din sa asawa ko ito. Bago gumabi, dinala sila ng kanyang kapatid sa bahay ng albularyo kasama ng asawa ni Tupe. Unang kita pa lang sa kanila ay alam na ng albularyo na kargado sila ng sakit na ibinibigay ng hindi nakikitang nilalang. Duwende itim, ito ang nararamdaman kong nananalbahi sa inyo. May katagalan na kayong binibigyan ng sakit,
Bakit ngayon lang kayo nagpatingin? Akala ko kasi namin, ordinaryong sakit lang at makukuha sa gamot. Pero ilang araw na ho at hindi pa rin kami nakakaginawa eh. Kaya naisipan na namin na magpatingin sa albularyo. Ay sige, tatawasin ko kayo pagkatapos ay makikipag-ugnayan tayo sa mga duwende. Nagsimula ng dasala ng albularyo ang puting plato. Pagkatapos ay pinahiran niya ito ng langis. Sumunod ay nagsindi siya ng kandila. Habang nag-uusal ng dasal, ay itinapat niya ang kandila sa puting platong may langis. Walang usok na inilalabas ang kandila kahit malakas na ang apoy nito. Pero ang puting plato ay unti-unting nagiging itim hanggang sa mabuo ang isang imahe. Nakikita niyo ba mga imahe na ito? Mga duwendeng itim yan. Galit na galit sila sa inyo. Dahil sa inyo ay naparasaan sila ng kanilang pinuno. Kaya bilang ganti, binigyan nila kayo ng sakit. Mahirap kalaban ng ganitong duwende dahil walang kabutihan sa puso nila. Pero nakikita kong may mabuting puwersa na pumipigil sa kapangyarihan nila kaya hindi gaanong malala ang sakit ninyo. Hindi rin ako mahihirapang gamutin kayo kasi may tumutulong sa akin. Nararamdaman ko siya. Nandito lang sa malapit. Nakabasid. Hindi kaya siya yung puting duwende na nagligtas din sa atin? Yun na nga rin ang nasa isip ko eh. Muling nagdasal ang albularyo. Pagkatapos ay ipinahid sa kanila ng pakrus ang uling ng plato. Niligyan sila sa noo, sa ibabaw ng palad, sa tuhod at sa ilalim ng paa. Hinaplos-haplos pa ng albularyo ang kanilang ulo. Ipinatong ang kamay sa ibabaw ng kanilang ulo saka sila ipinanalangin. Pagkatapos ng gamutan ay pinainom sila ng tubig. Nang matapos na silang gamutin, saka nagtanong ang albularyo kung saan ba nagsimula at bakit nagalit sa kanila ang duwending itim. Ikinwento naman ng magkaibigan ang tungkol sa pugo na minanapa ng tatay ni Mario mula sa isang duwending iniligtas nito noon. Kaya pala. Mahiwaga kasi ang pugon kapag ito mismo ay bahay ng isang duwende. Punong-puno ito ng swerte. Kaya siguro gustong angkinin ng mga itim na duwende. Bumalik kayo sa paniderya na nasunog. Kunin nyo ang bahay ng duwende at ilipat nyo ng lugar. Yun lang ang magagawa nyo para hindi na kayo balikan ng mga nilalang na hindi nakikita. Hanggat nasa inyo ang pugo na yon, palaging nasa panganib ang buhay ninyo, pati na rin ang inyong pamilya. Dahil sa payo ng albularyo, nang tuluyan na silang gumaling, pinuntahan nila ang nasunog na paniderya. Inayos na nila ito. Kinuha nila ang pugon. Inilagay yon sa isang sako dahil basag na lupa na lang ito. Dinala nila yun sa bundok at doon na iniwan. Kapag hindi talaga para sa atin, pre, hindi talaga uukol eh. Oo nga eh. Kay tatay lang ibinigay ang bahay ng duwende kaya siguro binabantayan si tatay ng kaibigan niyang hindi nakikita. Kaya nung wala na siya, ayun, tuluyan ang iniwan ng pugon. Ibig sabihin, ang mga duwending nakita natin na tumutulong sa paggawa ng tinapay hindi talaga sila yung nagbigay ng punso na yun sa tatay mo? Siguro, baka nakikisawsaw lang din sila. Ang may-ari yata talaga ng punso yung puting duwende na kinatakutan ng mga itim na duwende. Paano mo naman nasabi? Yung paa niya kasi, nakita ko. Parang pilay siyang maglakad Sabi kasi ni tatay, napilay daw yung kaibigan niyang duwende dahil sa pagkakaipit ito sa malaking sanga. Nakita mo pala talaga yun? Mabuti na rin, wala na sa atin yung punso na yan. Bumili na lang tayo ng lutuan ng pandesal. Ganun na nga. Tara na, umuwi na tayo. Marami pa tayong aayusin sa paniderya. Kaya nga back to zero. Mas mainam pa talaga ang ninakawan kaysa nasunugan. Kakainis. Pero kaya yan. Tayo pa ba? Kaya natin to. Andra! Apa! Bakasyon nyo na sa eskwela, hindi ba?
Opo, Lo. Bakit po? Dating kawi tayo, Apo. Magbantay ka uli sa tindahan ko, ha? Susweldohan uli kita kagaya ng dati. Yun! Ayan po talaga hinihintay ko eh. Magkakapera uli ako habang bakasyon. At saka makakapagbasa ako ng libro ng libre. Nice! Oo, Apo. Alam kong mahilig ka sa mga libro eh. Marami pa naman akong binili ng mga pre-love books. Marami kang magugustuhan doon. Ayos po talaga, Lo. O sige po, kailan ho ba natin sisimulan yan? Abay, nasa iyo naman eh. Kung kailan mo gusto magsimulan na, sabihin mo lang sa akin. Sakto kasi ngayong buwan, marami akong katatagpo yung mga seller ng books. Medyo malalayo sila. Pero ang masaya dito, makakapunta ako sa iba't ibang lugar. Nakakagala na ako, nakakapagnegosyo pa. Tama po yan, Lo. Mag-enjoy lang po kayo. Sana next week po simulan ko nang magbantay sa tindahan nyo. Isang linggo matapos ang usapan na maglolo, sinimulan na nga ni Andrew ang pagbabantay sa tindahan ng libro ng kanyang lolo. Maaga siyang nagpunta doon para maaga niyang mabuksan ang tindahan. Naningkit kagad sa tuwa ang kanyang mga mata dahil sa nakita. Wow! Ang tagal ko na palang hindi nagagawi rito ah. Ang dami nang nagbago. Parang lumaki ang tindahan na ito ah. Tsaka, ang dami na ngang libro ni Lolo. Si Lolo talaga nahihilig sa pagbibenta ng mga ganitong books Makabisita nga. Aba, ang dami ngang bago. Pastig. Marami na naman akong mababasa nito. Habang nag-iikot si Andrew sa loob ng tindahan, may bigla namang kumatok ng malakas sa gilid ng pinto. Nairita siya dahil barya pa ang ginamit na pagkatok sa bakal ng pinto. Nang tingnan niya ito, tumambad sa kanya ang kaibigang si Julian. Uy, par! Oh, bakit? Makakatok ka, wagas na wagas Anong kailangan mo? Sinabi mo kasi kagabi na magbabantay ka uli ng tindahan, di ba? Pumunta ako dito para tingnan kung talagang totoo. Aba, nandito ka na nga. Di tunay nga. Yun lang. Ano naman yun sa'yo? Inaalala lang kita, par. Alam kong nakakainip ang magbantay ng mga libro Hindi naman yan nagsasalita. Sa school, lamang ka ng library. Tapos ngayong bakasyon, parang nasa library ka na naman. Ay nako, di na ako magtataka kung isang araw makita kitang kinakausap mo yung mga libro. Pero hindi ko hayaan yun. Kaya ako nandito para may kausap ka. Alam ko kasi na wala namang ganong nagpupunta sa ganitong lugar Wala nang may gusto ng hard copy, boy. Puro internet na tayo. Dami ng apps at e-books, no? Sabihin mo, wala kang magawa sa inyo. O kaya tumatakas ka na naman sa utos ng nanay mo. Ginawa mo na naman akong dahilan para payagan kang lumabas ng bahay Iisa na rin yun sa mga dahilan, par. Pero legit talaga. Sasamahan talaga kita dito. Ang laki na nagbago, no? Parang dumami na yung mga libro ngayon. At saka, lumaki ba yung store ng lolo mo? Oo nga napansin ko rin. Di ba kapag dumadami ang books, ibig sabihin hindi mabili? Oo. Bakit nagbubukas ka pa? Wala naman palang bumibili. Nag-aaksaya ka lang ng oras dito Magsarado ka na lang. Tapos basketball na lang tayo. Di naman pupunta ang lolo mo dito para mag-check, di ba? Wala ngang ganong bumibili dito, Julian. Kasi ang sabi ng lolo ko, may mga nagpupunta para mag-rent ng books. Tapos yung iba, tumatambay dito para magbasa. Dun sa bandang likod, may mini cafeteria. Pwedeng tumambay habang binabasa yung libro. Huh? Talaga? Pwede patingin? Tara, punta natin. Pinuntahan nga ng magkaibigan ang idinagdag na lugar ng lolo ni Andrew. Lumapad ang ngiti nila nang makita ito. Maaliwalas at tahimik ang lugar na yon at napapalibutan ng mga halaman. Tila nasa garden at dahil nasa second floor ito at open area, kitang-kita ang langit na may pulu-pulong ulap. Ganda dito para. Dito pala masarap tumambay at mag-online games. Free wifi ba kayo rito? Hindi. Mga libro nandito, no? Kapag nilagyan to ng free wifi, di
Tatambay lang sila pero hindi magbabasa. Okay lang, at least may ganitong lugar. Papapadalas ako dito, par. Maya-maya ay narinig nilang tumunog ang wind chime na nakasabit sa pintuan ng tindahan. Hudyat ito na may pumasok na customer. Kagad na bumaba ang dalawa. Nakita nilang naghihintay ang isang babae sa may counter. Magsasauli ito ng hinaram na libro pagkatapos ay nag-ikot uli ang babae para maningin ng pwede pang marentahan. Habang lumilipas ang oras, medyo dumadalas na ang pumapasok sa loob ng tindahan. Pero nang magtanghali na, dumalang na ulit. Nagbasa na ng libro si Andrew para magpalipas ng oras. Habang ang kaibigan naman ay hinayaan niyang tumambay sa itaas. Maya-maya tumunog uli ang wind chime. Pero dahil nahahatak na si Andrew sa kanyang binabasa, hindi na niya tiningnan ng pumasok. Hinayaan na lang niyang lapitan siya nito at magtanong pero hindi nangyari. Doon pa lang siya napatingin sa pintuan. Doon niya nalaman na hindi naman bumukas ang pinto at wala rin pumasok. Kaya nagtaka siya kung bakit tumunog ang chime. Hindi naman ito hahanginin sa loob dahil hindi rin nakatapat doon ang bentilador na nakabukas. Hinayaan na lang ni Andrew ang nangyari at ibinalik ang atensyon sa binabasang libro. Ilang minuto ang lumipas. May nahagip ang mga mata niya na nakatayo sa bandang dulo ng bookshelf. May isang babaeng nakatayo roon at nakatingin sa mga libro na nasa itaas ng bookshelf. Nilapitan niya ang babae para tanungin kung gusto nito ng assistance. Ilang minuto na kasi itong nakatayo roon at nakatingin lang sa itaas na parang isang libro lang ang tinitingnan nito. Excuse me po, miss. May tutulong po ba ako? Hindi niyo po ba maabot? Pwede ko pong kunin para sa inyo. Alin po ba yung libro na gusto niyong kunin? Bahagyang napatras si Andrew nang bigla siyang tiningnan ng babae. Seryoso ang mukha nito at sobrang putla ng kutis. Hindi nagsasalita ang babae. Itinuro lang nito ang libro na gusto niyang hiramin. Tumungo naman si Andrew at kinuha na ang libro. Matangkad na lalaki si Andrew kaya abot niya ang mataas na lalagyan ng libro kahit walang hagdan na ginagamit. Habang kinukuha niya ang libro, tinatanong pa niya ang babae kung alin sa mga librong yon ang gusto niya. Pero hindi pa rin nagsasalita ang babae. Nakikita niya lang ang kamay nitong nakaturo sa libro. Kinuha na ni Andrew ang libro pagkatapos ay ibinigay na sa babae. Pagkakuha naman ng babae, pumunta na ito sa mahabang mesa at naupo sa dulong bahagi. Inilapag lang nito ang libro sa ibabaw ng mesa. Binuksan sa bandang gitna pagkatapos ay tiningnan lang ng babae ang pahinang yon. Napailing naman si Andrew dahil sa pagka-weirdo ng babaeng yon. Iniwan na niya ito at bumalik na sa kanyang pwesto. Habang naglalakad pabalik, ay nakita niyang may mga tao na palang naniningin ng mga libro. Dumami na sila. Bakit nakapasok sila dito nang hindi mo lang tumutunog yung wind chime? Alam ko na maririnig naman yun kahit na nasa dulo o kahit na nasa itaas pa eh. Pero bakit hindi ko narinig? Ay nako, tibali na nga. Ang mahalaga eh, may mga customer na ako. Habang nasa pwesto siya at nagbabasa ng libro, panaka-naka niyang tinitingnan ng mga customer. Maya-maya ay naalala niyang hindi pa pala niya nakukuha ang bayad ng babaeng pinag-abutan niya ng libro. Muli niyang binalikan ng babae para kunin ang bayad sa renta ng librong binabasa niya. Oh, nasaan yun? Bakit nawala na? Iniwan ko lang siya dito ah. Imposible namang lumabas na. Hindi ko naman siya nakitang dumaan sa pintuan. Tsaka, wala namang ibang dadaanan palabas ng tindahan kundi doon lang sa bungad. Aba, iniwan yung libro. Paano kung nakita na binuksan niya? Ganun din niya iniwan? Ay nako, non-trip lang ba yun? Kainis naman. Mailigpit na nga. Oh,
Teka, bakit basa na ito? Bakit nabasa yung libro? Saan naman galing yung tubig? Wala naman ako nakitang dalang tubig yung babae kanina. Paano to nabasa? Naku naman, nakakainis naman. Dalhin ko na nga lang to sa taas para ibilad dun. Ay, nakakainis talaga. Nanira pa ng libro yung babaeng yun, no? Maayos pa kaya to? Sana wag magdikit-dikit yung pages. Habang paakyat siya sa second floor, nakita niya ang isang lalaking may dalang libro na nasa hagdan na at papunta na sa tambayan sa itaas. Kagad niya itong hinabol at kinausap. Sir, excuse me po. Kasi kailangan niyo po munang magbayad ng renta bago niyo po mabasa yung libro na yan. Doon po muna tayo sa counter, sir, para mailista ko yung libro at mabigyan ko po kayo ng resibo. Kailangan niyo po munang magbayad, sir, eh. Pasensya na po, Ngunit biglang kinabahan si Andrew nang tiningnan siya ng masama ng lalaki. Sobrang talim ng tingin nito. Nakita rin niya ang maigpit na pagkakahawak nito sa libro. Sige ho, sir. Mamaya na lang ho kayo magbayad kapag natapos na po ninyong basahin yung libro. Sana magustuhan niyo po. Pagkaalis ng lalaki ay napabuntong hininga na lang si Andrew dahil sa nangyari. Nawiwirduhan na talaga siya sa mga customer ng lolo niya. Nang tingnan niya ang iba pang customer, nagulat siya dahil wala na ang mga ito. Ano ba yun? Pumasok sila at umalis nang hindi ko man lang namamalayan? Bakit ganun? Hindi tumutunog yung wind chime? Bakit? Kainis Ay nako, dapat masabi ko na kay Lolo na maglagay na talaga ng CCTV dito kasi ang hirap. Baka mamaya may pumapasok na palang kumukuha na ng libro. Mauubos yung mga books dito ng ganun-ganun na lang. Maya-maya ay napatingin siya sa pintuan dahil tumunog ang wind chime. Pumasok ang isang grupo ng kabataan. Binati pa siya ng mga ito at ninitian na lang niya. Dumiretso mga ito sa aklatan at namili ng mga libro, pagkatapos ay lumapit sa counter at nagpalista para marentahan ito at maiuwi. Nagsuuli rin ng libro ang mga kabataang yon. Natuwa si Andrew dahil kahit papaano ay may regular customer pala ang lolo niya. Nang balikan niya ang librong nabasa na ibinibilad sana niya sa itaas, nagulat siya kasi tuyo na ito. Parang hindi naman nabasa ang libro ng kanyang hawakan uli. Napakamot na lang siya ng ulo dahil sa pagtataka. Inilagay na lang niya ang libro sa ibabaw ng mesa sa counter. Maya-maya ay napalingon siya nang bumaba na ang kaibigang si Julian. Mar, bibili ako ng merienda Diyan sa kabilang tindahan may halo-halo eh. Ano, gusto mo? Ha? O sige ba? Ayos din yan para mawala yung init ng ulo ko. Bakit naman uminit ang ulo mo? Wala ka na nga customer, umiinit pa ulo mo. Baka dahil sa binabasa mong libro. Sabi ko naman sa iyo huwag kang puro basa nakaka-stress rin yan. Teka, anong size ng halo-halo ang gusto mo? Siguro medium lang par. Okay. Ay, siya nga pala. Kumusta yung masungit na lalaki sa taas? Ha? Ako bang sinasabi mo na masungit? Loko, kanina kasi may umakyat na customer doon. Kinausap ko lang tiningnan ako ng masama Kaya inayaan ko na lang na magbasa ng libre. Nakakadalawang customer na ako na puro tiway Wala ba mga pera yon? Ayos na siguro ang di sila magbayad. Basta, wag iuwi yung libro. At saka, wag naman sana ma-damage. Kagaya kanina, nabasa yung book na hiniram ng babae. Ha? Pinagsasabi mo par? Nag-iisa lang ako sa itaas Walang lalaking umakyat doon. Ako lang talaga, promise. Nagugutuman ka ba? Gusto mo, kanin at ulam na lang ang biling ko sa'yo? Ano? Sigurado kang walang umakyat doon? Kitang-kita ko yung lalaki, kinausap ko pa nga Wala. Tingnan mo. Sige, lalabas na muna ako. Ibibili kita ng pagkain. Mukhang iba na yung tama mo
Pagkalis ni Juan, dali-daling pumunta si Andrew sa itaas para tingnan ng lalaki. Wala nga siyang naabutang tao roon. Pero nakita niya ang librong kinuha ng lalaki. Nasa sahig na ito na parang nahulog doon. Pinulot niya ang libro at habang nakayuko ay may kung ano siyang naramdaman sa kanyang likuran. Parang may taong nakatingin sa kanya. Nang magangat na siya ng ulo at tiningnan ito, wala naman siyang nakitang tao. Nagsimula nang bumigat ang ulo niya at nagtayuan na rin ang kanyang mga balahibo. Dali-dali siyang bumaba at ibinalik sa lalagyan ng libro. 3:00 na ng hapon nang magpaalam sa kanya si Julian na mauuna nang umuwi. Payag naman siya dahil ilang oras na lang ay balak na rin niyang magsara ng tindahan. Nang umuwi na siya ng bahay, kaagad niyang kinausap ang kanyang lolo tungkol sa mga kakaiba niyang naranasan sa tindahan nito. Lo, yung store po ba minsan may nararanasan po kayong kakaiba? Kagaya ng ano, Apo. Minsan nalulusutan ako ng mga hindi nagbabayad. Tapos minsan may nagsasauli ng libro na may sirang pahina, may damage. Pero binibigyan ko sila ng penalty. Hindi po yun, Lo eh. Halimbawa po, may multong pumasok sa store. Masyado talagang tahimik ang lugar na yun, Apo. Alam mo ba, may nakapagsabi sa akin na tuwing nagpupunta raw sila sa tindahan ko tumatayo ang balahibo nila. Iba raw ang dating sa kanila. Pero ako dahil nga sanay na ako sa lugar, wala naman. Ayos naman sa akin ang lahat. Kung may naranasan ka mang kakaiba, wag mo na lang silang pansinin. Paano ko po malalaman kung tao o multo yung papasok sa store? Alam mo ba kung bakit ko inilagay yung wind chime? May nagsabi kasi sa akin na isa yun sa paraan para malaman mo kung anong klaseng nilalang ang pumapasok. Kasi minsan, tumutunog ang wind chime pero walang pumapasok. Minsan naman, tumutunog at may pumapasok pero hindi naman bumubukas yung pinto. Kapag taong papasok ka po, normal lahat ang makikita mo. Kapag hindi normal, huwag mo nalang pansinin. Baka kasi gusto lang nilang magbasa ng libro talaga. Hayaan na lang natin sila. Dahil sa sinabing yun ng kanyang lolo, nakaramdam siya ng takot at kilabot. Pero bukod doon, nakaramdam din siya ng kakaibang tuwa. Doon niya naisip na baka mga multo nga ang nakita niya. Nang sumunod na araw, ikinuwento niya kay Julia ng mga sinabi ng lolo niya. Dahil sa may pagkaluko-luko ang kaibigan, naisip nitong gumawa ng paraan para makakita ng multo. Isang bagong experience to pag nagkataon. Wala naman siguro masama kung titingnan lang natin yung multo, di ba? Ano ka ba? Kaya nga sinabi ko sa iyo para mabigyan ka ng warning eh. Huwag kang gagawa na kahit na anong hindi magugustuhan ng mga multo, no? Kasi kapag nagalit sila, yari tayo. Pabayaan na lang natin sila. Di naman siguro sila mananakit kung hindi natin sila gagambalain eh. Ay, naku naman. Sige na nga. Pero sana makita ko rin sila. Ay nako, huwag mo nang pangarapin. Hindi naman masaya yun eh. Hindi masaya, pero hindi rin naman nakakatakot, di ba? Kinausap mo pa nga eh. Hindi ko pa alam na hindi na sila mga buhay eh. Pero ngayon... Ngayon natatakot ka na. Sino bang hindi matatakot sa multo? Nako, talagang sinasabi ko sa'yo, kapag sila ginalit mo, ibibigay talaga kita sa kanila. Akala mo ililigtas kita? Bahala ka sa buhay mo. Ikukulong kita dito sa store kasama ng mga multo. Huh? Maniwala. Habang nag-uusap sila ay tumunog ang wind chime nang bumukas ang pinto. Ilang segundo rin silang napatingin doon hanggang sa magsalita ang pumasok na lalaki. Hello. Itatanong ko lang, meron ba kayong membership fee dito? Opo sir. Magpapamember po ba kayo? Oo, sana eh. Pwede ba dito magbasa? Opo sir. Meron po kaming space sa itaas para sa mga gusto magbasa po dito. Dito po muna tayo para makapag-fill out kayo para sa membership form.
Okay, sige. At kapag nakapag-member na ba, pwede na ako mag-rent ng book at iuwi sa bahay? Opo sir, pwede po. Okay, sige, salamat. Nang makapag-member na ang lalaki, naglibot-libot muna ito para maghanap ng mga librong gustong basahin. Nang makakuha ng ilan ay dinala niya ito sa counter para ipalista at bayaran. Pagkatapos ay umakyat siya sa itaas para magbasa. Sinundan nila ng tingin ng lalaki dahil nagtataka sila sa mga librong kinuha nito. Huh? Pambata? Ang tanda na niya para magbasa ng mga pambatang libro, no? Ano ka pa, Julian? Wala tayong magagawa, yun ang gusto niyang basahin eh. Alam mo, ang pagbabasa kasi, hindi lang yan para makapag-aral, magkaroon ng dagdag na kaalaman o mabasa ang favorite book dahil sa favorite author. Minsan, nagbabasa rin tayo kasi gusto natin matanggal yung stress natin. Talaga ba? Grabe naman magtanggal ng stress yun. Baka mo, di marunong magbasa. Yung mga kinuha kasi niyang libro may mga pictures eh. Baka doon na lang siya magbabase ng binabasa niya. Ikaw talaga, napaka-judgmental mo. Di ba nga kanina, hindi naman nagsulat? Ikaw na ang pinasulat niya para sa sarili niyang information? Ano kaya yun? Alam mo, habang tumatagal, pawirdo ng pawirdo mga pumapasok dito. Dahil kaya yan sa kahiligan nilang magbasa? Parang ikaw, mula nung nahilig kang magbasa ng libro, nagiging weirdo ka na rin eh. Ewan ko sa'yo, di ka lang makarelate sa amin, no? Sige, dun muna ako sa itaas. Maglalaro ako ng online games. Maganda dun eh, malakas ang signal. Sige lang. Ilang minuto ang nakalipas, bumaba na uli si Julian para kausapin si Andrew. Natataranta ito at namumutla ang muka. Halos utal-utal din kung magsalita. Uy, ano ba nangyayari sa'yo? Para ka nakakita ng multo ah. Tumpak, multo talaga par. Ano ba yun? Pwede ba? Tumigil ka nga. Nang-good time ka na naman eh. Hindi par, kanina kasi yung mama na nasa taas, yung nanghiram ng mga aklat na pambata. Par, nagsasalita mag-isa. Parang may kausap na hindi nakikita eh. Binubuklat niya yung mga libro tapos may kinakausap siya. Ako naman, usi, pinicturan ko. Ito, tingnan mo yung nakuha ko. Dali, tingnan mo. Ano ba kasi yun? Para ka namang engot eh. Tsaka pwede ba? Bigyan mo ng privacy yung mga customer, no? Baka mamaya malaman nila yung ginagawa mo, magagalit yung mga yan. Hindi, tingnan mo muna to. Yung picture niya. Di ba may katabi siyang bata? Malabo lang yung kuha sa picture. Parang usok na malabo eh. Pero par, di ba multo yan? May kasamang multo yung lalaki. Hindi nakaimik si Andrew nang makita ang larawang kinuha ng kaibigan. Kitang-kita roon ang malabong imahe ng batang babae. Sa pagkuha pa ng larawan ay tila kinakausap ng lalaki ang batang yon. Habang abala sila sa pagtingin sa picture, nagulat sila nang bigla na lang nagsalita ang lalaki sa kanilang likuran. Magsasauli na ako ng libro. Pero kukuha uli ako ng bago at iuwi ha. Sige po sir. Akin na ho yung libro. Tapos, pwede na ho kayo mamili ng iuwi niyong libro. O sige, eto. Salamat ha. Pagtalikod ng lalaki, sinundan nila ito ng tingin. Susundan pa sana ni Julia ng lalaki pero pinigilan na siya ni Andrew. Uy, tumigil ka na no. Kung talaga may kasama siyang multo, hayaan mo na. Ikakapahamak natin niya kapag nakialam tayo eh. Please lang Julian ha, huwag ka nang pumasok sa gulo. Ito naman, napakaduwag mo. Para sisilip lang ako eh. Malay mo, makita ko na ng sarili kong mga mata yung multo. Anong gagawin mo pagkatapos? Di, masaya lang. Apaka-KJ mo naman. Maya-maya ay may pumasok na ilang grupo ng mga tao. Sa tingin nila isang pamilya ito. Lahat sila ay mga nakaputi. Dumadami na ang customer mo ngayon ha? Ilan sila? Teka, bilangin ko. 1, 2, 5. Uy, hindi. 7 sila par.
Kapag may bumili ng book sa kanila, malaki-laki kikitain mo ngayon. Puro kasi rentang ibang customer eh. Anong 7? Duling ka ba? 6 lang sila, no? Mataba lang yung isa. Binilang mo naman kaagad at 2. Uy, ikaw ang bad mo talaga. Parang kala mo ikaw hindi ka mataba. Kailan ka pa nakalimot sa math? Pagbibilang lang, palpak pa. Malulugi ka niyan. 7 sila, no? Kasama yung lalaking nakabarong na nakasunod lang sa kanila. Ha? Uy, walang nakabarong na lalaki, par. Puro nga sila babae, oh. Wala silang kasamang lalaki. Hala, di nga. Kung wala ka nakikitang lalaking nakabarong, tapos ako lang nakakita, tapos lahat sila nakaputi, patay na. Anong patay na? Par, kagagaling lang nila sa libing. Nagpapagpag yung mga yan. Balak nila dito iwanan yung multo ng inilibing nila. Hindi ko naisip kagad. Sino ba naman ang pupunta ng ganitong lugar na nakabarong ka? Tapos, iba nga ang mukha ng lalaki. Maputla at matalim kung tumingin. Tumigil ka na nga. Nagtatayuan ang balahibo ko sa'yo, oh. Sinundan ni Andrew ng tingin ng grupong yon hanggang sa makita niyang nahiwalay na mga multo ng lalaki sa kasamahan niya. Tila nawaglit ito sa pagsunod sa mga kasama dahil nakakita ng libro ikinatuwa niya. Nang mapansin ng lalaki na wala na sa kanyang tabi ang mga kasama, bigla itong nataranta. Nabangga niya ang mga libro at nahulog ang mga ito sa semento. Dahil sa pagkagulat ng multo, dali-dali itong lumabas. Oh, ano nangyari? Bakit nahulog yung mga librong yun? Nabangga ng multo, par. Kitang-kita ko eh. Natakot yung multo kasi naiwan siya ng mga kasama niya. Akala niya naiwan na siya. Pero di ba yung mga kasama niya nandun lang sa bandang dulo? Bang klase. Ganun pala kapag naliligaw yung multo, no? Uy, ano bang pinagsasabi mo? Sandali nga, ayusin ko lang yung mga librong nahulog. Habang pinupulot ni Andrew ang mga libro, nakarinig siya ng mga yabag. May tumatakbo-takbo sa loob ng tindahan. Hinagilap niya ito ng tingin. Nakita niya ang isang batang babae na nakasuot ng puting bestida. Nakasapatos ito ng kulay itim at makintab pa. Tuwang-tuwa ang bata dahil sa mga librong pambatang nakikita niya. Habang tinitingnan niya ang mga ito, nahulog ang ilang mga libro. Dali-dali namang lumapit ang customer nilang si Mang Noli para pulutin ang mga librong yon. Ilang segundong napatitig ang lalaki sa libro. Pagkatapos ay pumunta na ito sa counter. Halos hindi makagalaw si Andrew nang makita ang batang babae. Kahawig nito ang malabong imahe na napicturean ni Julia sa itaas. Napabalik ang atensyon niya sa lalaki nang tawagin siya nito. Excuse me, iho. Pwede bang bumili dito ng mga libro? Opo sir, sandali lang po. Nilapitan ni Andrew ang lalaki at kinuha ang mga librong dala nito para ilista. Hindi niya pinahalata ang panginginig ng kanyang kamay. Naririnig pa rin niya ang ingay ng pagtakbo ng batang multo, pero hindi na niya ito tinitingnan. Nagtatayuan ng kanyang balahibo at pakiramdam niya ay namumutla na rin siya. Pero hindi niya pwedeng ipakita sa customer na kinikilabutan siya. Hindi rin naman niya alam kung alam ba ng lalaking may kasama siyang multo. Ang hilig niyo po sir sa mga librong pambata, no? May coloring book pa ho kayong gustong bilhin? Para sa apo niyo po ba ito? Oo. Paborito kasi ng apo ko yung mga ganyang libro eh. Matutuwa talaga siya. Sigurado matutuwa siya sir. Sana dinala niyo siya rito para makapamili siya ng mga gusto niyang libro. Kasi matagal nang patay ang apo kong yon. Namatay siya sa sakit. Nung nabubuhay pa siya palagi ko siyang binibilhan ng mga libro at coloring book. Ay, napakasaya niya. Ngayon, bumibili ako tapos dinadala ko sa puntod niya. Alam kong nagiging masaya siya.
Lagi akong pupunta dito para bumili ng mga libro para may libangan siya doon sa kanyang libingan. Oh, ganun ho ba? Sigurado akong sobrang saya niya. Bagyang napatingin si Andrew sa tabi ng matanda dahil nakatayo na roon ang apo nito. Nanlaki ang mga mata ni Andrew nang makitang ngumiti sa kanya ang bata. May takot pa rin siya dito dahil nakikita niya ang nakakatakot nitong mukha. Napapalibutan ng itim na kulay ang mga mata nito. Sobrang putla ng kutis at may mga pasa sa braso, lieg at pati sa pisngi. Kahit nakangiti ang bata dahil natutuwa ito, nagtatayuan pa rin sa kilabot ang kanyang balahibo. Nang makapagbayad na at mailagay na niya sa paper bag ang mga librong pinamili ng matanda, ay umalis na ito. Sinundan pa niya ng tingin ng dalawa na makalabas na ito. Napaatras siya ng bahagya nang lingunin siya ng batang multo at nginitian ng malapad na kita na lahat ng ngipin nito. Bigla niyang iniwas ang tingin. Sakto namang narinig niya si Julian na kinakausap ang grupo ng mga babaeng nakaputing damit. Mga madam, may nagustuhan po ba kayong libro? Meron ho akong alam na masarap basahin. Baka ho gusto nyo. Ay, siya nga ho pala. Napansin ko kanina yung isang kasama nyo. Bigla hong lumabas eh. Yung lalaking nakabarong ho. Nakita ko ho yung kasama nyong pumasok ng lalaking yun. Parang hinahanap po kasi kayo eh. Nang marinig ng grupong yon ang sinabi ni Julian, bigla na lang nagtakbuhan ang mga ito palabas ng tindahan. Huy, ano bang ginagawa mo? Bakit mo tinakot yung mga yon? Sinubukan ko lang naman kung kilala nila yung lalaking nakabarong eh. Legit nga, nagpapagpag lang sila dito. Kawawa naman yung multo, iniligaw nila. Ay nako. Ikaw talaga, masyado kang pakialamero. Bakit ka ba nagagalit? Dapat nga magpasalamat ka sa akin kasi naitaboy ko sila, pati yung multo na kasama nila eh. Paano kung iniwan nila yun dito? Mapupuno ng multo yung tindahan mo. Pamamahayan nila to. Tapos magiging haunted na to. Baka matakot na yung mga papasok. Wala nang bibili o magbabasa dito. Ikaw rin, malulugi ka. Ay nako, ewan ko sa'yo. Sasabihin ko kay Lolo na dapat ipabless na itong store na ito. Tapos, ang lahat ng libro na mabibili niya, yung mga second-hand books, dapat pabindisyonan muna bago ipasok dito eh. O diba, natakot ka rin? Nang umuwi si Andrew, hindi na niya naabutan ng kanyang lolo. Sabi ng kanyang ama, umalis na ito at nag-out of town na kasama ang mga kaibigan. Hinintay niya ang matanda na bumalik ng bahay para mapag-usapan ang pagpapabindisyon sa tindahan. Araw-araw sa tuwing nagbubukas siya ng tindahan, hindi na mga buhay na tao ang kanyang inaabangan. Palagi siyang nakikiramdam kung may mga multo bang papasok uli sa tindahan. Pati ang kaibigang si Julian ay nawiwili ng tumambay sa tindahan dahil sa mga kakaibang nararanasan niya. Nakaisip tuloy si Julian ng pandagdag sa negosyo. Ano ka mo? Magtatayo ka ng cafeteria sa kabilang pwesto? Oo, nakita ko kasi na nagsara yung umuupa sa katabing pwesto eh. Yung nagtitinda ng bulaklak ng patay, tapos pinaupahan na uli ngayon. Sasabihin ko kay Papa na upahan namin at magtayo kami ng cafe. Bakit naman? Anong bakit? Ayaw mo bang magtayo rin ako ng business? Hindi naman sa ganun. Bakit dito mo pa naisipan sa katabi pa talaga ng store namin? Kasi nga, isipin mo kapag may mga tumatambay dyan sa itaas at nagbabasa ng libro, nagugutom sila. Maghanap sila ng merienda. Isa pa, maliit lang naman yung pesong yun eh. 3 mesa lang nakalagay. Paano kapag napuno? Di may tambayan silang pwesto dun sa cafe ko. Yung totoo, hindi ka sa mga customer interesado ano? Sa customer din syempre. Pero mas interesado talaga ako sa mga customer mo na hindi nakikita ng ibang tao eh. Ang bangis no? Tinanong ko nga si Mama kung nung bata pa ako bukas ang third eye ko. Sabi niya, oo raw. Panay daw ako iyak nun at panay turo nang di naman nila nakikita. Palagi raw akong dinadala sa albularyo kasi lagi ako nilalagnat
Sinabi ng albularyo na bukas daw kasi yung third eye ko. Kaya ipinasara daw ni na mama at papa. Pero ang sabi raw ng albularyo, darating ang araw na magbubukas uli yung third eye ko. Kasi inborn nga raw. Hindi raw yun napipigilan. At nangyayari na nga yun, par. Ba't parang masaya ka pa? Masaya bang makakita ng mga multo? Ako nga naririnig ko pa nga sila Para na akong hihimatayin Paano na lang kung mababagsik na multo yung makikita mo? Matutuwa ka pa ba? Hindi mag-aaral ako maging espiritista. Di ba natatandaan mo, gusto ko talaga yun dati pa. Kakaiba kasing trabaho Ang astig nun, par. Alam kong ito talaga ang calling ko. Ay nako, ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Total, gusto mo naman pala sa mga multo na yan Kaya mo, kapag pumasok dito, itataboy ko dun sa cafe mo. Close ba kayo? Iba ka rin Nang bumalik na ang lolo ni Andrew, kinausap niya kaagad ito. Apo, kumusta yung pagbabantay mo sa store? Tingnan mo, nakabili uli ako ng mga libro. May dadagdag na naman ako sa tindahan. Yun na nga po ang gusto kong sabihin, Lo Pwede ho bang pabindisyonan nyo yung tindahan? Saka ho yung mga librong binili nyo. Dapat to pabindisyonan nyo na rin yun bago ilagay doon. Bakit? Ano ang ikinatatakot mo sa libro? Hindi ako natatakot sa mga libro, Lo. Alam niyo ho ba, ang bawat libro ay hindi lang naglalaman ng kwento. May sarili itong kwento. Bukod doon, hindi natin alam kung ano nangyari sa mga libro bago ito mapunta sa kamay natin. Paano kung namatay na yung may-ari niyan? Tapos dahil sa mahal niya yung librong yan hindi niya magawang iwanan. O edi, haunted book na yan. Tapos ilalagay niyo sa store. Paano kung napakarami na ninyong inilagay na haunted book sa store? Magiging haunted store na yun ng mga books. Marami nang matatakot, Lo. Nako, alam mo ba, Apo, kaya ako tuwan-tuwa sa iyo Kasi nakakaisip ka ng mga kakaibang bagay. Kaya nga ikaw ang gusto kong tumao sa tindahan ng libro Kasi nararamdaman mo ang damdamin ng mga libro. Alam mo, bata ka pa lang, nakita ko na ang pagiging espesyal mo. Nakakakita ka na ba ng mga multong napapadaan sa store? Halika, ikaw kwento ko sa iyo. Para alam mo ang history kung bakit ako nagtayo ng tindahan ng mga libro. Namatay ang matalik kong kaibigan. Writer siya. Ako lang ang nag-iisa niyang reader. Sobrang hilig niya sa libro. Ang hilig niyang magbasa. Sabi niya sa akin bago siya namatay, sana raw may isang tambayan ng mga taong mahilig sa libro kapag namatay na sila. Kasi alam mo, may third eye siya. Napakarami niyang nakikitang multo na pag-alagala. Bakit daw pag-alagala mga multong yon? Dahil daw ba walang may gustong tumanggap sa kanila para lang makapagpahinga? Doon namin naisip na magtayo ng isang tindahan ng mga libro ng second hand. Para daw ang mga multong mahilig sa libro, may tambayan at may libangan pa habang hinihintay nila yung liwanag na susundo sa kanila. Namatay yung kaibigan kong yon na hindi na niya nakita ang tindahan na itinayo. Hanggang ngayon, umaasa pa rin ako na mapapadaan siya sa store at tsak na matutuwa yon. At tama ka rin sa sinabi mong lahat ng libro ay may sariling kwento. Kaya nga bili ako ng bili ng mga libro kasi gusto kong malaman ang kwento nila at nang nagmay-ari sa kanila. Minsan, hindi ko inisip na pabindisyonan ng store. Ang totoo kasi niya na po, ang tindahan na yon na ipinatayo ko hindi para sa mga taong buhay, kung hindi para sa mga kaluluwang ligaw. May mapagpahingahan sila at may mapaglibangan. Ayos ba? Kaya hindi ako nagkamali sa pagbabantayin ko sa store. Matapang ka, Apo Mahalin mo ang tindahang yan. Marami kang malalamang kwento. Hayaan mo silang tumambay at mag-enjoy habang nagbabasa ng mga libro. Dahil sa sinabi ng kanyang lolo, nakaramdam siya ng kilabot pero nandun pa rin ang isip niya sa mga tanong na paano nga ba kung malaman niya ang mga kwento ng mga librong ipinapasok ng lolo niya sa kanilang tindahan?
Mula noon, unti-unti niyang sinanay ang sarili sa mga kababalaghan sa tindahang yon. Tinuturin ni Julian ang pagtatayo nito ng cafe sa katabing pwesto. Kumuha siya ng tao para sa cafe dahil mas gusto ng kaibigan na tumambay sa tindahan ng libro. Dahil sobrang maloko si Julian, wala siyang ginawa kundi ang mag-abang kung anong klaseng multo ba ang papasok sa pintuan ng tindahan. Hanggang sa isang araw, tumunog ang wind chime. Sabay silang napatingin doon. Bumukas ang pinto pero wala silang nakitang pumasok. Hayaan mo na. Huwag mo nalang pansinin yung dumating. Uy, bakit ganun? Meron pa palang multo na hindi ko nakikita? Anong klaseng multo ang pumasok? Ang sabi ko, huwag mo nang pansinin. Ang hilig mo talagang pumasok sa gulo, ano? Baka maulit na naman yung nangyari dati na may nakakita sa multo at nahimatay dito sa loob. Tumimik ka na lang, please. Uy, sige na nga. Masyado kang nerbyoso. Nag-iingat lang ako. May mga customer tayong normal na tao eh. Hindi sila pwedeng madami sa kung ano man nangyayari kapag nagalit ang multo. Oo na po. Mag-relax ka na. Ilang minuto ang lumipas matapos pumasok ng hindi nakikitang nilalang. Nagbagsakan ng mga libro sa shelves sa dulong bahagi. Parang sinadyang ibagsak yon. Mabilis sa pinuntahan ni Andrew ang lugar. Humingi siya ng pasensya sa ilang customer na naabala. Nagpalusot na lang siya na medyo nakatagilid ang bookshelf kaya nahulog ang mga libro. Pinulot na niya ang mga libro nang magbagsakan na naman ang nasa gitang bahagi ng tindahan. Pagkatapos ay nagsunod-sunod na ang pagbagsak ng mga libro. Dahil sa takot ng ilang customer na naroon ay naglabasan sila. Dalawa na lang sila ni Julia na naroroon. Oh, nagtakbuhan ng mga tao? Natakot na sila? Eh yung multo kasi, mukhang nagalit siya. Eh anong dahilan? Bakit siya nagalit? Dito pa talaga siya nagwala ah. Tumigil ka na nga. Baka mamaya ay lalong magalit yun. Pinagpapapansin mo kasi, kaya nairita siguro. Tulungan mo na lang ako mag-ayos nitong mga libro. Habang pinupulot nila ang mga libro, nagbagsakan uli ang ilang mga librong naiwan pa sa bookshelf. Maya-maya ay nakarinig sila ng yabag na mula sa dulo ng tindahan. Pinakinggan nila ito at dinig na dinig nilang paakyat ito sa second floor. Bawat yabag nito ay naririnig nilang umaakyat sa hagdan. Pinanlalakihan na ng ulo si Andrew habang nakangisi naman si Julian. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Nakuha mo pa talagang ngumiti ah. Pinanlalakihan na nga ako ng ulo dahil sa kilabot eh. Ito kasi ang nakakakilabot talaga. Yung naririnig mo pero hindi mo nakikita. Ang panlaban lang naman sa ganito eh, dasal at matibay na pananampalataya eh. Huwag kang magpakita ng takot no, kasi the more na takot ka, lalo kang tatakutin ng mga yan. Hindi ko na naiisip yung ganyan ngayon. Isasarado ko na itong store. Uwi na ako. Bukas ko na ayusin yung mga to. La, gara. Ayoko ng ganito no. Paano ba yung gagawin para hindi makapasok dito yung ganyang multo? Mukha siyang mapanganib eh. Uy, magandang tanong yan ha. Pwede tayong mag-research ng tungkol dyan. Kasi alam ko, may mga pantaboy talaga ng multo eh. Maglagay tayo dito sa store. Himala ah, sumang-ayong ka na ah. Bakit, natatakot ka na rin? Eh nararamdaman ko kasi nakakaiba siya. Nangangatugan tuhod ko par. O kita mo na, sabi ko na natatakot ka rin eh. Akala mo ah, ang tapang-tapang mo. Hayaan na natin to, umuwi na tayo. Sumang-ayon na rin si Julian kaya naggayak na sila para umuwi. Pero bago pa sila lumabas ay narinig nilang nagkakalabugan na mga upuan sa itaas. Parang itinulak ang mga yon sa iisang direksyon. Sabay silang napatingin doon pero walang naglakas ng loob na puntahan yon. Nagmadali silang lumabas ng tindahan at binilisan ni Andrew na ilak ang pinto. Akala mo naman talaga, hindi makakalabas ang multo kapag nakalak ang pinto eh no? Natagos naman sila sa dingding kahit sementado pa. Hindi naman para sa kanila yung nilako yung pinto no, tangi ka ba?
Alam nga namang iwan ko to na nakabukas. Di na nakawan naman tong store. Paalis na sila nang saktong dumating ang lolo ni Andrew. Nagtataka matanda dahil sa mga itsura nilang namumutla at pawis na pawis. Nagsarado ka na, Apo. Ang aga yata. Bakit ganyan ang itsura nyo? Lolo, ano po kasi? Kwan po, Lo, may multo po kasi mabagsik dun sa loob. Ala, talaga? Ay sige nga, buksan mo ang pinto, Apo, nang makita ko yung multong sinasabi nitong kaibigan mo. pero Lo, kasi po, Hindi ka dapat matakot. Akin na, susi. Pumunta talaga ako para bumusita eh. May kukunin din kasi akong libro. Sama-sama silang bumalik sa tindahan. Titig na titig si Andrew sa lolo niya habang sinususian ng malaking padlak ng pinto. Pigilang hininga nila nang unti-unti ng kabigi ng matanda ang pinto. Pagkatapos noon ay sinusian naman ng matanda ang doorknob ng ikalawang pinto saka pinihit yon. Itinulak nito ang pinto at ibinukas ng maluwag. Tumambad sa matanda ang mga librong nagkalat sa simento. Aba, talagang mabagsik nga ang dumalaw rito. Nagawa pang mag-iwan ng kalat eh oh. Sindya natin yung mga kandila sa sulok ng tindahan. Kapag ganito, magsindi ka rin, Apo, ng insenso. Kapag naamoy nila yan kusa na silang umaalis eh. Pinanood lang ng dalawa ang matanda habang nagsisindi ng mga kandila at insenso. Pagkatapos, napailing ang lolo ni Andrew nang makita ang mga nagkalat na libro. Ay nako, paano ko kaya hahanapin ngayon yung librong kailangan ko? Dapat maibalik natin ito sa lalagyan. O tara, tulungan niyo akong dalawa. Habang nagliligpit sila, unti-unting gumaan ang pakiramdam ni Andrew. Nawala na ang mabigat na aura na kanyang nararamdaman nung dumating ang mabagsik na multong hindi nagpakita sa kanila. Matapos ang ilang oras sa pag-aayos sa tindahan, nakita rin ng matanda ang librong kailangan niya. Apa, kunin mo itong libro. Uwi mo sa bahay Tapos sunugin mo. Bakit to? May mga librong hindi dapat mapunta sa tindahan natin. Hindi lahat ng libro para sa tindahan. Siguro po, yan yung librong hinahanap ng multong mabagsik no? Iba rin ang kaibigan mong ito Magaling siyang magtagni-tagni ng kwento. Wow, Lolo, nagugustuhan na po kita. Gusto ko ang mga misteryosong tao Ano ba? Nagsisimula ka na naman. Tanungin mo muna kung gusto ko rin yan, no? Lo, selos. Damot sa lolo Araw-araw nang nagbabantay ng tindahan si Andrew. Pagkagaling niya sa eskwela ay dumediretso na siya ng tindahan at sabay na sila ng lolo niyang umuwi ng bahay. Si Julia naman ay tuwing weekends na lang nagpupunta roon dahil naging abala na rin siya sa buhay. Napapanatag si Andrew kapag kasama niya ang matanda sa tindahan. Unti-unti na rin siyang nasasanay sa mga multong labas-masok sa kanilang tindahan. Natututunan na rin niya ang ginagawa ng kanyang lolo kung paano magtaboy ng mabagsik na multo. Hindi naglaon, natutunan ng mahalin ni Andrew ang munting negosyo ng lolo niya. Bukod sa hilig niyang magbasa ng libro, hilig na rin niya ang mangolekta nito. Wakas! Ako ang inyong lolo Pael.